Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 7. Kaagad na bumaba ng taxi si Pura pagkatapos magbayad. Napakalakas ng ulan at wala siyang dalang payong. Kaninang umaga naman ay walang ulan. Naroon siya sa Baguio para sa isang 3-day seminar. Nagpaalam lamang siya sa kanyang mami upang hindi ito ma-surprise visit sa bahay at sa opisina niya. Yearly ay may ganitong seminar. Tuloy ay nakita na naman niya ang mga taong kanyang pinakaiiwasan. Iyon ay ang classmate niya noon. Paano ba naman siya matutuwa? Everybody kept asking her kung kailan siya mag-aasawa. Bilang mas matanda siya sa mga naging kaklase noon. At lahat ng nakasama niya ngayon sa seminar ay may kanya-kanyang kwento tungkol sa partner. Kung hindi man asawa, ay boyfriend o girlfriend. Pinagbigyan muna ni Pura ang kanyang daddy at kumuha siya ng business course noong makagraduate siya ng high school. Subalit nang makagraduate at nagsimulang magtrabaho sa kumpanya ng kanyang daddy, ay narealize niya na hindi siya masaya. 22 siya nang magsimulang i-pursue ang psychology. Noon nakilala ni Pura sila Arnie. Mula noon ay naging magkaibigan na sila. Speaking of La Arnie, binigla na naman siya nito. Lately ay walang ibang ginawa ang kaibigan kundi gulatin siya. Kailan lang ay bigla nitong sinagot si Alex. Ngayon naman ay may nakasuot ng engagement ring sa daliri. Magpapakasal na raw sina La Arnie at si Alex. Sa totoo lang, ay nabigla siya. Sa pagkakaalam niya, ay hindi tumatagal ang mga nagiging relasyon ng kaibigan at wala itong siniseryoso. Marahil ay talagang mahal nila Arnie si Alex. Hindi na siya nagtanong pa ng detalye sa kaibigan, bagamat nakadama siya ng inggit. Hindi dahil nagseselo siya kay La Arnie, though she had to admit that she still felt uncomfortable thinking that the man she liked was now with her closest friend. Naiinggit siya dahil mabuti pa ang kaibigan at mga dating kaeskwela nakahanap na ng totoong pagmamahal. Basa na si Pura nang makarating sa harap ng pinto ng Ancentral House na pansamantala niyang tinutuluyan. Pag-aari yon ng mami niya. May ilang taon na rin mula nang huli siyang pumunta roon, ngunit nang dumating siya kagabi, ay maayos pa naman ang kalagayan niyon. May ilan ng ilaw na hindi sumisindi, subalit may tubig naman at mayroon ding fireplace na gustong-gusto niya. Mayroon silang caretaker na pumupunta noong isang araw, isang beses sa isang buwan lamang, ngunit matanda na yon, kaya hindi na nag-e-expect ng perfect maintenance. Isa pa ay wala rin namang interest doon ang kanyang mga magulang, kaya hinayaan na lamang niya. Ipapasok na lamang ni Pura ang susi sa seradura nang biglang pumihit yon at bumukas ang pinto. Sisigaw na sana siya nang mapagsino ang nagbukas ng pinto. Git? Paano? Bakit? Kanina pa kita hinihintay. Seryosong tugon nito habang nakapamewang. Huminga siya ng malalim bago tumuloy sa loob ng bahay. Nilampasan niya ang binata subalit mabilis itong nakasunod sa kanya. Anong ginagawa mo rito? At paano ka nakapasok? Iyon ang mga gusto niyang itanong. Subalit masyado siyang nanggagalaiti para isatinig yun. How thoughtful of you para hintayin ako dito sa loob ng pamamahay ko.
Nang tumuloy siya sa fireplace, ay napapalatak siya dahil may apoy na roon. And you seem to like doing exactly as you please. Hindi mo sinasagot ang phone mo. Walang tao sa bahay mo at sa office mo. So, I went to your parent house. Nakausap ko ang mami mo. Siya ang nagsabi sa akin na nandito ka. I was really worried about you dahil may storm signal dito. Hindi ka pala dapat nagpunta rito kung ganon, hindi ba? Mataray na balik niya. Kaagad niyang iwinaksi ang katuwaan sa sulok ng isip dahil nag-aalala ito sa kanya. Lumapit ang binata sa kanya nang mahawakan siya nito. Sa kanyang braso ay ipiniksi niya yon. Seriously, you shouldn't have come here. Siguro naman, may kahit kaunting idea ka na ayaw kitang kausapin. Ni makita man lang. You don't look stupid, so don't act like you are. Mariing pahayag niya. I know. Kaya ko nga ginagawa to eh. I want to explain my side little by little. I'm not going to do anything stupid. Gusto ko lang marinig mo ang paliwanag ko. And if you don't believe me, hindi na ako magpapakita pa sa'yo. Pura was startled. Something awake inside her sa pagsasabi ni Gipp na hindi na ito magpapakita pa sa kanya. It angered and frightened her at the same time. Tinalikuran niya ito. Alam naman niya na susunod pa rin ito. Pumunta siya sa kusina para uminom ng tubig. Kumain na siya kasabay sila Arnie bago siya umuwi. I prepared dinner for us. Hindi ako masyadong marunong magluto but I did my best. Tura ni Gipp mula sa kanyang likuran. Kumain na ako. Talaga? Hindi pa ako kumakain eh. Hinihintay kita. Natigilan siya. Pagkatapos ay unti-unti siyang bumaling dito na gusto niyang pagsisihan. He looked like a hurt child. She felt remorseful kahit wala naman siyang dapat na ipaliwanag dito. But she was affected. Humila siya ng upuan at naupo. Kumain ka na. Just pretend I'm eating. Ngingiti-ngiting kumain nga ito. Alam niyang nakatingin ang binata sa kanya. Kaya naman nagkunwari siyang busy sa pag-inom ng tubig kahit busog na siya. I see. You got a penchant for shabby place. Tura nito habang umiinom ng tubig. Natawa si Pura ng patuya. Hindi lang sa lugar. I have poor taste in everything. Tumayo siya dahil napansin niyang tapos na itong kumain. Nagpunta siya sa fireplace at naupo pa na lotus position sa tapat nito. Maya-maya ay naramdaman niya ang pagtabi nito. The girl you saw, I dated her before. I met you. Pero wala kaming relasyon. We never got very far dahil nakilala kita. I know it's hard to believe that. I'm telling you the truth. Dahil sa nangyari sa birthday party ni Daddy at dahil sa nakita mo. But please, let me stay with you. Talagang nag-aalala ako sa iyo. Hindi siya kumibo. Mahirap umaktong galit. Gayong hindi na niya yon nararamdaman. Kung bakit lumipas na ang kanyang inis sa binata at pang-ibabaw na lamang ang galit sa kanyang ipinapakita ay hindi niya alam. It must be the weather. O dahil siguro sa umpisa pa lamang ay alam na niyang malabo talagang maging totoo ang sinasabi nito na pagkagusto sa kanya, kahit pa ulit-ulit pa na sinasabi nito. Hindi niya yon gustong pag-usapan. Itinapat niya ang kamay sa apoy. She had always loved doing it. Ever since she was a child, it felt nostalgic every time she came back to that place. She had so many food memories. Noong nag-30 siya, ay nasabi niya sa sarili na gusto niyang magkaroon ng kasama roon sa mga susunod na taon. She had met somebody, someone she could spend the rest of her life with. Noon ay parati niyang naiisip na gusto niyang tumira sa bahay na yon.
kasama ng kanyang pamilya, asawa at anak. Sadly, pagkalipas ng halos 3 taon, ay hindi pa rin yun nangyayari. And at nearly 33, ay parang malayo na siya sa katuparan. Napabuntong hininga siya. Arnie and Alex are getting married. Good! Biglang komento ni Gipp, dahilan upang mapalingon siya. Maybe you should stop liking him now and start trying to like me instead. Napakurap siya. Tumatama sa mukha nito ang liwanag na nagmumula sa apoy. Mula roon ay nasasalamin niya ang kaseryosohan sa mukha nito. Yeah, I'm serious. Usal nito na tuluyang nagpaawang sa mga labi niya. I've always been serious about my feelings for you. Hindi niya malaman kung saan ibabaling ang tingin. Ilang ulit siyang lumunok. Matulog na siguro tayo. Pura, muling usal nito, kaya napilitan siyang tumingin sa binata. Umisod ito palapit sa kanya. She had no choice but to look into his eyes. Can you like me even a little? Hindi siya makasagot. Her heartbeat was raising. Will this help you decide? Dugtong nito. Kasunod niyon ay unti-unting bumaba ang mukha nito palapit sa kanyang mukha. He held her face in his warm hand. She closed her eyes when she felt his lip on her. She thought it was a dream. A beautiful dream. Nagsumiksik si Pura sa mainit na katawan na katabi niyang habang ninanamnam ang panaginip. Isa raw siyang old maid frog princess na hinahalika ng isang prinsipe kaya muling naging tao. Napangiti siya sa kakatuwang panaginip. Her hand sleepingly roamed over the body next to her. Sigurado siyang katawan niyo ng lalaki. She might as well enjoy kahit panaginip lamang yon. Matagal na panahon na rin mula nang huli siyang mayakap at makayakap. She heard a low chuckle. Tila nakikiliti ito. Her dream just got better dahil nararamdaman niya ang pagpulupot ng matigas na braso sa kanyang katawan. She smiled sheepishly. Sa umaga ko lang pala makikita ang ganitong ngiti mo. Bigla siyang napadilat. Nasindak siya nang makita ang nakangiting mukha ni Gipp na halos nakadikit na sa kanyang mukha. Napasigaw siya, kasabay ng pagtulak ng ubod ng lakas sa binata. Tumayo siya at niyakap ang sarili. May comforter na nakalatag sa tapat ng fireplace. Doon sila nahiga ng magkatabi. Pabigla niyang iniiwas ang kanyang tingin. Nagiinit din ang buo niyang mukha. Anong ginawa mo sa akin? Anong ginawa mo sa akin? Paulit na pasigaw niyang tanong. Tumayo ito at namewang. Anong ginawa ko sa'yo? Ako yata dapat ang magtanong niyan eh. Buong kaseryosohang tura nito. You touch me. Here and here. Kung alin-aling parte ng katawan ang itinuro ng binata. You even? Tinakpan ni Pura ang mga tenga at mariing ipinikit ang mga mata. Stop! Stop! Hindi niya malaman ang gagawin. Tinakpan ni Pura ang mga tenga at mariing ipinikit ang mga mata. Stop! Stop! Hindi niya malaman ang gagawin. Tinapik niya ang sariling noo kasabay ng panlalaki ng kanyang mga mata. May seminar siya ngayon. Mabilis siyang napatakbo patungo sa itaas na palapag kung saan naroon ang kanyang mga gamit. Hindi na niya nakuhang maligo. Nagilamos lamang siya at nagsipilyo. Pagkatapos ay nagbihis. 10 minuto na lamang ang nalalabi bago magsimula ang lecture para sa araw na yon. Where are you going? Sa lubong nito nang pababa siya ng hagdan. Sa seminar. Nilagpasan niya ang binata at tumuloy na sa pinto. Malakas pa rin ang ulan nang buksan niya ang pinto. Palabas na sana siya nang pigilan siya ni Gipp sa braso. Ihahatid na kita.
Dala ko ang kotse ko. Hindi na siya nagprotesta dahil mas mabilis siyang makakarating sa seminar kung ihahatid siya nito. Eksaktong 10 minuto silang nakarating sa venue ng seminar. Pababa na siya ng kotse nang pigilan uli siya ng binata. Susunduin kita mamaya. Huwag na, tanggi niya. Fine. Then promise me na sabay tayong kakain mamaya. I'll make dinner. Oo na. Mabilis na tugon ito. Dahil talagang late na siya. Habang naglalakad palayo, ay may munting-ngiting sumilay sa mga labi niya. For the first time in 33 years, she was rather pleased there had been a storm. Madilim na nang makabalik si Gip sa ancestral house ng pamilya ni Pura. Bumili siya ng ilang kulang na ingredient para sa lulutuin niya para sa hapunan. Thanks God, he knew a bit about cooking dahil maaga siyang naging independent. Nang tumungtong siya sa edad na 20, ay nagpilit siyang makaalis ng bahay at mamuhay na mag-isa. Nang makagraduate, ay nagpaalam siya sa kanyang daddy na magsasarili na. Pinagbigyan siya ng kanyang ama, ngunit bilang kapalit ay nagtrabaho siya sa kanilang kumpanya. Ngunit mula nang maging parte siya ng assassin, ay hindi na siya regular na pumapasok sa kumpanya. Isa siya sa major shareholder ng kanilang kumpanya. Wala siyang interes na i-take over yon balang araw. He could work there but not as CEO. Angus deserved that position bilang ito ang mas hands-on sa kumpanya kahit ito ang bunso. And Lian had no interest in their family business. Maliwanag kay Gip ang dahilan. Kaya pinili ng daddy niya si Pura. Nalaman niya kay Angus na may planong mag-merge ang mga kumpanya nila oras na makasal sila ni Pura. It would have been really nice kung hindi yon ang rason kung bakit sila ikakasal. Kung hindi lamang sana sa biglang announcement na hindi man lamang ipinagpaalam sa kanya ng kanyang ama, ay magagawa sana niyang itama ang lahat sa pagitan nila ng dalaga. But it had already happened, kaya wala na siyang magagawa. Sa ngayon ay kailangan niyang patunayan ang sinseridad kay Pura. He had plenty of opportunities to do that. Starting tonight, sa isiping iyon ay napangiti siya. Kinapa niya sa bulsa ang singsing na balak niyang ibigay mamaya sa dalaga. Pagpasok niya sa loob ng bahay, ay kaagad siyang pumunta sa kusina. Nagluluto na siya nang biglang namatay ang ilaw sa kabahayan. Malalakas na kulog ang kasunod niyon. He was started. Mariin siyang napapikit. Nang dumilat siya ay bumalik na ang kuryente. Unti-unti siyang nakahinga ng maluwag. Pinalipas muna niya ang ilang sandali. Nang hindi na muli pang nawala ng kuryente, ay mabilis siyang kumilos at tinapos ang pagluluto. Nang mapadaan siya sa fireplace ay wala nang baga roon. Nagmamadali siyang umakyat sa silid na inuukupa at nagpalit ng damit. At pagkatapos ay magpaparingas uli ng apoy. Nagbibihis na siya na muling namatay uli ang ilaw. He stayed right where he was. Umaasang babalik uli ang kuryente. Subalit lumipas ang ilang minuto ay wala pa ring nangyari. He was sure he had left his phone by the fireplace. He began to panic. Sa nanginginig ng mga binti ay pumunta si Gip sa pinto upang lumabas. Subalit nang pihitin niya ang doorknob, ay ayaw niyong bumukas at tila naka-stuck. He closed his eyes, trying to control his breathing, but it was no use. Pilit niyang ibinabayo ang pinto, subalit ayaw pa ring bumukas niyon. He shouted in frustration na sinagot lang na malalakas na kulog. Kahit saan siya bumaling ay pulos kadiliman ang kanyang nakikita. He gasped for breath. Nangangapang lumapit siya sa bintana at binuksan yon.
Malakas na hangin ang sumalubong sa kanya. It was also dark outside. Sa kawalang magawa, ay sumandal siya sa dingding at padausdos na naupo sa sahig. His heart was racing dahil wala siyang nakikitang liwanag. Sa kabila ng lamig na naglalandas ang pawis, mula sa noo niya pababa sa muka, sumubsob siya sa magkadikit na mga tuhod. Memories of all the night when darkness had left him in terror came rushing back. Huling-huli ay bumalik sa kanyang isip ang gabing yon. Kung gabi nga ba yun, ay hindi niya tiyak. All he knew was that there was nothing but darkness. He remembered those last hour with his mom. He couldn't see her but he could hear her voice. It was enough to drag his senses to depth of oblivion. He passed out. Kaagad na sinalubong ni Pura ang doktor na palabas ng emergency room. Isinugod niya sa ospital si Gip sa kasagsagan ng bagyo. Nadatnan kasi niya itong walang malay. Pag-uwi niya kanina ay wala ang binata subalit may nakahanda ng pagkain. Natagpuan niya ito sa isang kwarto sa kakaibang posisyon. Kumusta na po siya, Dok? Puno na ng pag-aalalang tanong ni Pura. He's fine now pero wala pa rin siyang malay. His vital are normal. Ililipat na siya ng kwarto. Thank you po, Dok. Kahit paano ay nakahinga na siya ng maluwag. Bagamat hindi pa rin panatag ang kanyang pakiramdam. Talagang nag-aalala siya sa kalagayan ni Gip. Kanina lamang kasi ay kausap niya si Leanne gamit ang cellphone ni Gip. Ito ang kaagad niyang naisip na tawagan. I'm glad na ako ang una mong tinawagan. Kumusta na si Kuya? Tanong ni Leanne sa tinig na may bahid na pag-alala. Anong nangyari? Sinumpong ba siya ng sakit niya? Anong sakit ni Gip? Confused na tanong ni Pura. Narinig niya na malalim na paghinga nito mula sa kabilang linya. Nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Ibig sabihin, walang sinabi sa iyo ang kapatid ko? Dapat mong malaman, because you're about to get married. May acrophobia si Kuya. He has fear of the dark. Natigilan siya. Pamilyar siya sa sakit na yon. Ngunit, wala sa itsura ni Gip ang pagkakaroon ng ganong uri ng phobia. Mas madalas ay ang mga bata at babae ang nagkakaroon ng ganong takot. Kailan pa? Muli ay malalim na paghinga ang naging reaksyon ni Leanne. Since he was 18, nangyari yun nung namatay si Mami. Hindi ko alam kung napansin mo rin ang pagiging forgetful niya sa mga gamit. Kasama rin ni noon yung mga naging sakit ni Kuya. Parang hindi makapaniwala si Pura na sa edad na 18 ay may sakit na ganoon si Gip at dala pa rin hanggang sa ngayon. Paano siya nagkaroon ng ganitong sakit? May ilang sandaling natahimik si Leanne bago sumagot. I think it's better if you asking him. And please, Pura, take care of my brother. He may look strong and capable pero marami siyang sakit. Not physically. I hope you know what I mean. Kahit hindi kaharap ang kapatid ni Gip, ay tumango siya. Don't worry, Leanne. Ako nang bahala sa kuya mo. Pagkatapos pirmahan ang information sheet, ay tumuloy na siya sa kwarto kung saan naroon si Gip. Lumapit siya sa tabi ng kama ng binata at naupo sa silyang katabi niyon. Talagang natakot siya kanina nang makita itong walang malay. Tumawag siya ng ambulansya na natagalan pa bago makarating dahil nga sa kasagsagan ng bagyo. And Gip was not waking up kahit ano ang pag-iising na gawin niya. Nanatili siyang nakatitig sa mukha nito dahil sa walang kurapsiyang pagtitig sa binata ay hindi nakalagpas sa kanya ang bahagyang pagbabago ng ekspresyon nito. Kumunot ang noo nito. His lips were pressed together tight. Kumilos ang kamay niya at hinawakan ang noo ng binata.
Nang tila marelax ito ay lumipat ang kamay niya sa pisngi nito. She felt his tense muscles. I'm really curious kung bakit ka nagkaroon ng takot sa dilim. Will you tell me if I ask you? Maya-maya pa ay tuluyan nang narelax ang mukha ni Gibb. If you tell me everything, I tell you how I feel for you. Pero bago yon, I have to know everything that made you like this. At dito na po nagtatapos ang 7 kabanata ng aking kwento. Nawa po ay subaybayan niyo po muli ang aking susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.